ito na nga yung Medyomi A3. Meron siyang 300 lumens sa kanyang high mode at meron siyang 130 lumens sa kanyang low mode. Pagkayari nun ay strobe na. High mode, low mode at strobe. Napaka-simple i-operate ng Medyomi A3. Kahit sa mga bata at sa mga senior citizen, pwedeng gamitin to. Hindi na siya ganun kakomplikado tulad ng mga ibang flashlight na masyadong komplikado ang kanilang mga UI. Marami ka pang kailangan pindutin para ma-adjust mo ang kanyang mga liwanag at paggamit mo yung iba't ibang features niya. Ito napakasimple lang, meron na siyang high, low at strobe. Kaya kahit matanda o bata pwedeng gamitin itong Medyomi A3 na ito. At yung bugan na liwanag niya ay umaabot ng 161 meters kasi meron siyang 161 meters na beam distance. At kung babagsak mo siya, pwede siyang bumagsak hanggang 1 metro kasi meron siyang 1 meter na drop resistant. Mamaya testing natin ibagsak to. Tingnan natin kung totoo nga ba yung 1 meter drop resistant nito. Tapos meron siyang IPX4 na water rating o water resistant rating. Ibig sabihin na pwede siyang mabasa ng ulan, pwede siyang makatalsik na ng tubig, pero hindi mo siya pwedeng i-submerge. Ayun yung ibig sabihin ng IPX4 rating. Pero i-break natin yung rules o yung rating niya na IPX4 na hindi siya pwedeng i-submerge sa tubig. Ang gagawin natin ay ilulubog natin siya ng mga 20 minutes sa tubig. Tingnan natin kung papasukan ba. Hindi pwede sa atin yung flash lang. Osram P8 ang ginamit ng Medyomi na LED dito, kaya hindi tayo papahiya ng buga ng liwanag nito. Kasi ang Osram ay isa sa pinaka-hinahangaan na manufacturer ng LED dahil sa ganda ng quality at performance nito. At ito naman yung kanyang button switch na merong kasamang charging indicator. Kapag charge nyo siya, magkukulay pula to. Kapag full charge na siya, magkukulay din na siya. Na indikasyon na full charge na nga siya. Tapos sa kanyang button switch, meron nakapalibot na glossy red dito na para sa akin nakapagpaganda at nakapagpabalance ng itsura niya. Kasi hindi lang siya plain black. Nagkaroon siya ng kulay red dito, naging balance yung pagka-black ng flashlight nito. Tapos meron din siyang strong aluminum frame. Kaya matibay talaga to kasi nga aluminum ang kanyang body. Tapos ito naman ang kanyang USB port. Diyan yung isasaksak yung USB cable nyo kapag nalobat na siya. Meron siyang Type-C na port. Kaya kaparehas niya rin yung mga charger ng cellphone nyo. Pwede nyo gamitin yung charger ng cellphone nyo dito kasi parehas na silang USB Type-C. Kaya rin naman na siyang charge, ibalik nyo lang itong pinakagoma. Para kung sakaling biglang malubog sa tubig o mabasa ng tubig, hindi siya papasukat kasi nga meron siyang goma dito. At ayun ang purpose talaga ng goma na to, para hindi pasukan ng tubig. 300 lumens. Ang lakas. 130 lumens. Strobe.
after 20 minutes. Yan. Yan. Sa loob ng 20 minutes natin siyang ibinabad, okay naman yung kanyang resulta. Yan. Hindi naman siya nagka-problema, hindi naman siya pinasukan ng tubig. 20 minutes nakababad yan, no? Imagine. Pero gumagana pa rin siya. Hindi siya nagka-problema. High, low, at saka yung strobe niya. Masyado akong pinahanga ng flashlight na to. Hindi ko inaasahan na ganitong performance ang ipapakita niya. Nung una, aminin ko sa inyo minalit ko to nung nakita ko yung specs niya. Nakita ko 300 lumens lang, tapos 130 lumens na yung low mode niya. Tapos meron lang siyang 1,500 na battery capacity. Minalit ko talaga to nung una. Pero hindi ko inaasahan na ganito ang ipapakita niya. Pinatunayan niya na kaya niya makipagsabayan sa mga high-end na flashlight, sa mga mamahaling flashlight na mayroong matataas na specs. Kayang-kaya niya makipagsabayan. Ito, sulit na sulit ang perang ibibigay niya dito. Kasi hamakin mo, below 1,000 lang tong flashlight na to. Pero kung mag-perform siya, ay higit pa sa 1,000 pesos ang ipinapakita niya. Yung 300 lumens niya, parang 1,000 lumens na ng ibang brand na flashlight. Yung 130 lumens niya, parang hindi low mode, parang high mode pa rin sa ganda ng buka niya. Ayan na. 300 lumens lang yan, ha. Ayan yung 130. Di ko talaga inaasahan na ganito pala siya kalakas. Aminin ko sa inyo, nung unang kita ko, inusigaan ko kagad to. Pero, napahiya ako. Napaka-quality nito. Drop resistant. Binagsak natin siya ng 1 metro. Hindi naman siya nagka-problema. Ayun yung isa sa pinaka-hinahaan ko sa kanya. Tapos yung IPX4 niya, para lamang sa mga talsik ng tubig yun, di ba? Pero nalubog natin sa tubig sa loob ng 20 minutes, ay hindi rin siya nagka-problema. Kaya ang masasabi ko dito sa medium 80 na to, isa to dapat sa i-consider nyo na model at brand ng flashlight. Mura na, napakaganda pa mag-perform. Hindi kayo mapapahiya dito. Salamat sa panunod nyo. Bye-bye.